Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Tampok sa pambungad na eksena ang sekta ng Qingyu na binubuo ng 7 tugatog ng Kung Fu School. Unang ipinakita sa atin ang tugatog ng Dazu kung saan 6 sa mga alagad nito at ang anak ng Dazu Master na nagngangalang Tian ay nagsasanay ng martial arts sa malawak na kalangitan. Samantala, ang isang mag-aaral na nagngangalang Zhang Xiaofan, na isang baguhan, ay nagtatrabaho pa rin sa kanyang unang antas ng Kung Fu. Bilang isang taong malinis ang puso, na gumagawa ng lahat ng mga gawain, si Xiaofan ay lubos na nagustuhan ng lahat. Ang bata ay may pagtingin kay Tian, na palaging sumusuporta sa kanyang pagsasanay at nag-aalaga sa kanya tulad ng isang nakatatandang kapatid na babae. Habang kumakain, nagiging paksa ng talakayan si Xiaofan habang nagpupumilit siyang umunlad sa Kung Fu sa kabila ng halos isang dekada sa sekta. Gayunpaman, iginiit niya ang kanyang pangako, na sinasabing nasa huling yugto na siya ng kanyang unang antas ng pagsasanay. Upang masubukan ang kanyang pagunlad, inilagay ni Master Shang ang kanyang kamay sa dibdib ni Xiaofan. Bilang resulta nito, nagsimulang mapaatras si Xiaofan, kaya palihim siyang tinulungan ni Tian mula sa likuran. Isang araw, habang nagsasanay kasama si Tian, naalala ni Xiaofan na iyon din ang araw ng pumanaw ang kanyang mga magulang. Nakaramdam siya ng kalungkutan, ginamit ni Tian ang kanyang kakayahan sa paglipad para dalhin siya sa kanyang nayon. Pagdating doon, ikinwento ni Xiaofan ang isang kalunos-lunos na pangyayari kung paano niya nasaksihan ang kanyang nayon na tinamaan ng kidlat at bagyo. Pagpasok nila sa nayon, nakita niya ang kanyang ama na isang master ng Kung Fu, na nakikipaglaban sa nakamaskara na pinuno ng sekta ng demonyo. Habang tumitindi ang labanan, pareho nilang ginamit ang kanilang mystical powers, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Pinatay nito ang lahat ng mga taga-nayon maliban kay Xiaofan at ang kanyang kaibigan na si Jing Yu. Habang nagdadalamhati sila sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, dumating si Master Shang sa pinangyarihan kasama ang kanyang anak na babae at ilang mga sundalo. Yumuko si Xiaofan sa kanyang harapan, nakikiusap sa kanya na gawin siyang alagad upang maipaghiganti niya ang kanyang mga magulang sa hinaharap. 10 taon na ang lumipas mula nang mangyari iyon, ngunit walang nahanap si Xiaofan tungkol sa mga mamamatay tao. Sa susunod na eksena, makikita natin ang Kung Fu Masters mula sa lahat ng 7 tugatog na nagtitipon sa isang lugar upang pag-usapan ang tungkol sa Kung Fu Tournament. Lumilitaw na ang mga mag-aaral mula sa lahat ng mga taluktok ay sasali dito at ang mananalo ay ituturing na pinuno ng sekta ng Qingyu. Kalaunan ng gabing iyon, ang mga estudyante mula sa 6 na taluktok ay lumusat sa mga palumpong upang panoorin ang pagsasanay ng Shaozu Peak. Pagdating doon, namangha sila sa pambihirang husay ni Zeki, isa sa mga disipulo ni Shaozu. Sa gitna ng panunood, si Xiaofan ay hindi inaasahang itinulak pasulong, na naging dahilan upang makita siya ng mga babaeng estudyante. Bilang resulta, hinuli siya ni Zeki at ng kanyang mga kapwa babaeng estudyante dahil sa paglabag, habang ang ibang mga estudyante ay nagmamadaling umatras. Bilang parusa, nag-iwan si Zeki ng ilang makati na insekto kay Xiaofan bago siya pinakawalan. Kasunod nito, sinaway ni Tian ang lahat ng mga estudyante sa kanilang mga aksyon at binalaan sila laban sa paulit-ulit na pagkakasala. Inutusan niya ang mga disipulo na magbantay sa labas bago maglagay ng pulbos na panggamot upang maalis ang mga nangangati na insekto kay Xiaofan. Kinabukasan, binisita ni Xiaofan ang isang lawa na may dalang kalabasa, tinawag ang pangalang Lingzhen. Hindi nagtagal, isang napakalaking dragon ang lumabas mula sa tubig at kinain ang mga kalabasa. Ang malaking halimaw na ito ay ipinahayag na alagang hayop ni Xiaofan, at madalas niyang binibisita ang lawa upang pakainin ito. Ibinahagi ni Xiaofan ang lahat sa dragon kasama ang kanyang nais na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Tian. Pagkatapos, lihim na iniabot ni Tian ang Kung Fu Manual ng kanyang ama kay Xiaofan, na hinihimok itong maghanda para sa paparating na paligsahan. Mula sa sandaling iyon, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pagsasanay. Isang araw, nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni nang magsimulang kuminang ang isang bato mula sa kanyang kwintas. Dito, ipinahayag na ang batong ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ama, na nagpaliwanag din sa kanya tungkol sa kakayahang kontrolin ang iba. Bagamat pinayuhan siya ng kanyang ama na itapon ito sa isang malalim na bangin, itinago ito ni Xiaofan bilang kwintas. Ngayon na napagtanto niya na nakakagambala ito sa kanyang pagsasanay, nagpasya siyang itapon ito. Sa malalim na malapit sa isang bangin,
Malapit nang itapon ni Xiaofan ang bato nang ang isang unggoy ang nagpekita, na tila nagnanais ng bagay. Nang tumanggi si Xiaofan na sumunod, hinabol siya ng unggoy at itinulak sa tubig. Mahiwaga, siya ay iginuhit ng mas malalim sa ilalim ng tubig, ngunit ang kumikinang na bato ay tumutulong sa kanya na muling bumangon. Sa sandaling lumangoy siya sa tubig, muling sinubukan ng unggoy na agawin ang bato at kagatin din ang kanyang braso sa proseso. Kakaiba, ang dugo mula sa sugat at nasisipsip ng bato, na nag-trigger ng isang makabuluhang reaksyon, isang mystical stick ang lumalabas mula sa tubig at ang bato ay sama-sama dito, na bumubuo ng isang malakas na artifact na tinutukoy bilang dugong tungkod. Naramdaman at nasaksihan ito ng lahat ng mga master, ang pagsasanib na ito ay nagpapahiwatig na may paparating na panganib. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mystical stick kay Xiaofan. Ngunit agad siyang inatake ng isang babaeng nakasuot ng itim na nagngangalang Biao. Tinangka niyang nakawin ito mula sa kanya, ngunit namagitan sina Zeki at Tian sa tamang oras. Ang dalawa sa kanila ay nagtutulungan at namamahala upang palayasin ang kalaban. Nang maglaon, nagulat si Xiaofan nang malaman na ang kanyang sugat ay mahimalang naglaho, na inihayag ang kapangyarihan ng paglunas na tungkod. Sa hating gabi, muling pinasok ni Biao ang Dazu upang nakawin ang tungkod. Sa kabila ng pagkuha nito, hindi inaasahang hinila siya ng tungkod pabalik kay Xiaofan. Sa bigong pagtatangka na ito, tumakas ang dalaga. Sa sumunod na eksena, nilapitan ng master ang kanyang mga disipulo, na nagsasanay para sa paligsahan. Habang sinusuri niya ang kanilang mga kakayahan, si Jingyu mula sa Longsho ay nagpakita sa eksena. Hindi niya naiintindihan si Master Shang at sinabing hindi niya nasasanay si Xiaofan sa mabuting paraan. Ito ay ikinagalit ni Tian, na pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake kay Jingyu. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natigil ang kanilang laban sa pagdating ni Qihao, isang senior member ng Longsho School, kung saan nabihag si Tian. Humingi siya ng paumanhin sa master sa ngalan ni Jingyu at inalis siya. Nang maglaon, nagtatrabaho si Xiaofan sa bukid nang makita niya si Tian na niyakap si Qihao. Ito'y nagdulot ng kalungkutan sa kanyang puso, kaya tumakbo siya patungo sa isang field para ilabas ang kanyang emosyon. Pagdating niya doon, nakita niya si Biao na tumatakbo palapit sa kanya habang hinahabol ng isang grupo ng mga sundalo. Sa kabila ng hindi alam sa sitwasyon, sinamahan siya ni Xiaofan sa pagtakas at dinala siya sa isang kuweba. Habang nagtatago doon, nagtanong siya tungkol sa dahilan ng pagtugis ng mga sundalo, na sinagot ni Biao na nilabag niya ang mga patakaran ng paaralan. Kasunod nito, inilabas ni Xiaofan ang tungkol sa kanyang one-sided na pag-ibig, habang si Biao ay nagpapatuloy sa kanyang hindi matagumpay na mga pagtatangka na agawin ang mahiwagang tungkod. Pagkatapos ng maraming pagsubok, nagpasya si Biao na manatili doon magdamag, at nanghuli sila ng kuneho para sa hapunan. Sa kanilang pag-uusap, ibinabahagi nila ang mga nakaraang kwento sa isa't isa. Ikinwento ni Biao ang isang malagim na karanasan kung saan sila ng kanyang ina ay minsang nahulog sa isang malalim at madilim na kuweba. Pagkaraan ng mga araw na walang pagkain, isinakripisyo ng kanyang ina ang sarili para pakainin si Biao. Ipinahayag din niya ang kanyang nais na lumayo sa lahat kung saan maaari siyang mamuhay ng payapa. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Xiaofan ang tungkol sa isang lugar kung saan siya pupunta para sa kanyang advanced kung fu training at nangakong isasama siya. Ang kanilang nakakaantig na pag-uusap ay humantong sa kanila na baguhin ang kanilang pangunawa sa isa't isa, na nagreresulta sa kanilang pagiging mabuting magkaibigan. Nag-fast forward ang eksena hanggang sa araw ng tournament, kung saan nagtitipon ang mga estudyante mula sa lahat ng paaralan sa isang templo ng Shaolin. Ang mga kalaban sa unang round ay dapat matukoy sa pamamagitan ng random na pagguhit ng mga bola, at ang isang mag-aaral na tumatanggap ng bola na may markang 1 ay direktang uusad sa ikalawang round. Sa pagsisimula ng pagguhit, nakuha ni Zeki ang maswerteng bola ngunit pinili niyang makipagpalit kay Xiaofan. Sa paniniwalang ito ay isang duwag na hakbang upang sumulong ng walang laban. Pagkatapos nito, magsisimula na ang unang round at kalahati ng mga mag-aaral ang malalaglag sa kompetisyon. Nang maglaon, si Xiaofan ay nakikipagkumpetensya sa ikalawang round, at ang kanyang tungkod ay gumagalaw ng kusa, na natalo ang kanyang kalaban sa lalong madaling panahon. Samantala, nalaman natin na mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Zeki, kaya ang kanyang master na si Shuo ay pinayuhan siya na umalis sa paligsahan. Gayunpaman, si Zeki ay nananatiling hindi natitinag at nangakong mananalo sa kompetisyon.
Nang marinig ito, ibinigay ng kanyang master ang isang espesyal na gamot na maaaring pansamantala na magpagaling sa kanya. Sa ikatlong round, hinarap ni Xiaofan ang kanyang malapit na kaibigan, si Jing Yu, habang si Tian ay nakaharap kay Zeki. Si Jing Yu ay malinaw na isang propesyonal na manlalaban kumpara kay Xiaofan, kaya nagpasya siyang lumaban ng dahan-dahan. Sa pagsisimula ng laban, ang mga kakaibang paggalaw ng tungkod ang nagbigay ng pagkalito kay Jing Yu. Ito ay humantong sa kanya upang maniwala na si Xiaofan ay itinago ang kanyang tunay na kakayahan mula sa kanyang tungkod, na labis niyang ikinagalit. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas at lumaban ng walang awa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang nakakatakot na kasanayan, ang tungkod ni Xiaofan ay nagpapatunay na nangingibabaw at kalaunan ay natalo nito si Jing Yu. Ang mga manonood, na walang kamalayan sa kakayahan ng kanyang sandata, ay nabigla ng masaksihan ito at nagtataka kung paano naging napakalakas ni Xiaofan. Bagamat siya ay nanalo, si Xiaofan ay nalulungkot sa pagkawala ng isang minamahal na kaibigan dahil sa tungkod. Dahil dito, umakyat siya sa isang bangin at itinapon ang tungkod. Sa kabilang banda, isang matinding laban ang naganap sa pagitan ni Zeki at Tian, na parehong nagpapakita ng kanilang mga pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sa huli ay nagawang talunin ni Zeki si Tian. Pagkatapos nito, nakatakdang makipaglaban si Zeki kay Xiaofan sa final round ng tournament. Nang gabi ring iyon, nilapitan si Xiaofan ng kanyang alagang unggoy na nagdala sa kanya sa pampang ng batis. Doon, natuklasan niya si Zeki na nakahandusay sa lupa. Dali-dali niya itong tinulungang tumayo at binigyan ng gamot. Sinusubukan niyang magtanong tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit hiniling ng babae na tumalikod siya at huwag tumingin sa kanya. Matapos inumin ang kanyang gamot, lumipad si Zeki palayo sa pinangyarihan ng walang anumang paliwanag. Kinabukasan, ang lahat ay tumungo sa lokasyon ng paligsahan para sa nakapapanabik na duelo. Bago magsimula ang round, nilapitan ni Master Shang si Xiaofan na may damdaming walang kabuluhan ang tagumpay o pagkatalo, ngunit ayaw niyang masaktan siya. Di nagtagal, nagsimula ang tunggalian, at si Xiaofan, nang wala ang kanyang tungkod, ay mukhang mahina. Ngunit sa kabila ng pagtitiis ng sunod-sunod na suntok at pinsala, hindi siya handang sumuko ng ganoon kadali. Sa isang punto, inilabas ni Zeki ang kanyang espada upang talunin siya, ngunit muling lumitaw ang tungkod ni Xiaofan, na humadlang sa pag-atake ni si Zeki. Sa sandaling hinawakan niya ang pamalo, mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat, na pumukaw ng hinala sa mga nanonood na master. Matapos ang ilang sandali ng matinding sagupaan, naghanda ang dalawang magkalaban para sa kanilang huling pag-atake. Habang bumibilis sila sa isa't isa, napansin ni Xiaofan ang lumalalang kalusugan ni Zeki, na nagtulak sa kanya na umatras. Nang makita ito, tinalikuran din ni Zeki ang kanyang pag-atake at natalo siya sa isang simpleng pagtulak. Sa ibang lugar, si Biao ay nilapitan ng kanyang pinuno, na pinarusahan siya dahil sa hindi niya pagbawi sa dugong tungkod. Dito, ipinahayag na si Biao ay talagang mula sa sekta ng demonyo at narito siya sa isang misyon na nakawin ang tungkod mula kay Xiaofan. Ngayong galit ang kanyang mga amo, ang sekta ay nagtalaga ng ilang demonyong mandirigma para tapusin ang misyon. Samantala, ang mga master ng sekta ng Qingyun, na kinikilala ang tungkod bilang sandata ng sekta ng demonyo, ay sinuri ang walang malay na si Xiaofan upang matukoy kung siya ay kabilang sa demonyong sekta. Sa sandaling iyon, si Tian at iba pang mga disipulo ay naghatid ng balita ng pag-atake ng sekta ng demonyo, na nagresulta sa pagkamatay ng maraming estudyante. Naramdaman ang bigat ng sitwasyon, pinigilan ng mga master si Xiaofan at pinabantayan siya sa kanilang mga disipulo bago tumungo upang harapin ang mga nanghihimasok. Hindi nagtagal, pumasok si Biao sa templo at ginamit ang kanyang kapangyarihan para mawalan ng malay ang lahat ng mga bantay. Pagkatapos ay pinalaya niya si Xiaofan at dinala siya sa Demon King, na nagkataon na kanyang ama. Kinuha ng Demon King ang dugong tungkod, ngunit ang pagsasanib nito sa dugo ni Xiaofan ay nagbigay daan sa kanya na mabawi ito. Dahil sa galit, pinili ng Demon King na tapusin siya, hindi pinansin ang mga pakiusap ng kanyang anak. Itinumba niya ang kanyang anak na babae at naglunsad ng pag-atake kay Xiaofan. Di nagtagal, ang lahat ng mga master pati na rin ang kanilang mga disipulo ay dumating sa pinangyarihan upang labanan ang sekta ng demonyo. Sa susunod na eksena, ang mga master ng sekta ng Qingyun at si Xiaofan ay humarap sa mabigat na Demon King, habang ang mga disipulo ay nakikipaglaban sa iba pang mga demon warrior.
Nagiging maliwanag na ang sekta ng demonyo ay mas makapangyarihan kaysa sa sekta ng Qingyun dahil ang pinagsamang pagsisikap ng lahat ng mga master ay nagpapatunay na hindi sapat laban sa kapangyarihan ng Demon King. Sa isang kritikal na sandali, ang Demon King ay nagpakawala ng kanyang nagniningas na lakas, na nag-udyok sa mga masters na magkaisa sa depensa gamit ang kanilang mga dumadagundong na kakayahan. Nasaksihan ang napakalaking lakas ng Demon King, si Xiao Fan ay namagitan gamit ang kanyang tungkod, na nagbibigay ng suporta sa kanyang mga master. Sa huli ay nagawa niyang talunin ang mga demonyo, ngunit siya mismo ay sinapian ng isang demonyong kaluluwa sa proseso. Sa resulta, kinilala ng mga master ang masamang pangingibabaw ni Xiao Fan at bilang resulta, nagpa siya silang patayin siya bago niya masira ang mundo. Gayunpaman, napakalakas ni Xiao Fan kaya't sunod-sunod niyang nadaig ang lahat ng kanyang mga master. Nang nasa bingit na ang paghampas kay Master Shang, pumasok si Tian at natamaan sa ulo ng kanyang tungkod. Sa kabila ng kanyang huling sandali, hinawakan niya ito at sinubukan na ibalik siya sa kamalayan. Sa kabutihang palad, matagumpay ang kanyang mga pagsisikap, at nabawi ni Xiao Fan ang kanyang sarili. Si Zeki, na siyang huling nakaligtas na disipulo, ay ibinalik ang pabor sa pamamagitan ng pagpapasya na palayain si Xiao Fan sa halip na patayin siya. Natapos ang pelikula nang bitbitin ni Xiao Fan si Biao at pumunta sa isang lugar na payapa kung saan ipinangako niyang dadalhin siya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!